Mas hinahanap pa rin ng publiko ang matapang at walang takot na kampanya kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Sa gitna ng muling pamamayagpag ng ilegal na droga sa bansa, ramdam ng isang magulang at estudyante ang pangamba at kawalan ng seguridad. Dahil ngayon, tila wala ng hadlang sa pagpasok ng shabu sa Pilipinas. Si Paul Montibon magbabalita. Balik na lang yung dati. Kay Duterte, syempre, talaga, peaceful talaga masasabi mong safety. Ito na lamang ang nasambit na panghihinayang at panawagan ni Aling Joan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, mula nang matapos ang termino ng dating Pangulo, doon naman tila nagsimulang bumuhos at lumaganap ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa. Giit niya, paano na ang kaligtasan ng kanyang pamilya at kinabukasan ng kanyang mga anak kung sa bawat sulok ng kanilang paligid ay may nakaambang panganib mula sa ipinagbabawal na gamot. Hindi lang nakakatakot, sobrang nakakatakot talaga. Kasi parang bumalik na naman nga. Katulad dati kasi parang pag naglalakad ka dyan, wala lang ngayon. Kahit doon sa amin sa mga eskinita, parang takot ka na rin minsan lumabas sa gabi. Si Tatay Adriano naman, agad na naalala si Pangulong Duterte nang mabalitaan niya ang sunod-sunod na isyu ng bilyong pisong halaga ng palutang-lutang na shabu sa iba't ibang baybayin sa bansa. Anya, malayong-malayo na ang sitwasyon ngayon dahil mas nakakatakot na raw ang tila kawalang aksyon ng kasalukuyang administrasyon, lalo na pagdating sa kampanya kontra iligal na droga. Batay sa kanyang karanasan at obserbasyon, hindi niya basta-basta nakakapasok noon ang mga kontrabando sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. At tiyak na may kalalagyan ang sino mang gumagamit o sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Pag may nahuling ganyan na nagbibenta ng droga, talagang tinutukhang niya ng mga pulis. Safe talaga nung kay Duterte pa. Walang nagdudruga nung una. Kay Duterte pa. Pero ngayon wala na, nagkakalat na. Buwabalik naman sa dati. Hinala naman ng ilan, kahit hindi sila eksperto, posibleng may mga nasa likod ng patuloy na pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Kasabay nito ang kanilang pangamba sa sariling seguridad, lalo na kung ang mga kontrabando ay naipakalat na sa mga komunidad at maging ang sarili nilang mga kaanak ay maaaring mabiktima ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Siguro po sa mga rin mo yan, yung mga kinakapit-kapitan po rin nila, kaya kumakalat-kalat po yung ganyan. Kasi hindi naman basta-basta kakalat yan kung hindi rin sila may may mga impluensyang mga nakakaalam ng mga ganyan po . Tapos isa sa mga anak ko yung hindi makaiwas sa Siyempre po, sa magulang, kakatakot yung ganun po. Kaya sana, anuhin nila yung mga gumagamit ng ganyan, yung nagkakalat ng mga ganyan, tutukan po nila. Noong nakaraang buwan hanggang nitong nakaraang linggo, halos araw lamang ang pagitan ng mga ulat at muli na namang nakarecover ang mga otoridad ng mga kontrabando sa iba't ibang baybayin ng bansa. Kabilang narito ang 10 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nasabat mula sa isang shipment sa karagatan ng Zambales. Bukod pa rito, isa pang kahinahinalang maleta ang natagpuan sa kahabaan ng Friendship Road, Pasinaya Homes Central, Barangay Sabang, Naik, Cavite noong Hunyo 20, 2025. Ang maleta ay may lamang hinihinalang shabu na tinatayang may bigat na 30 kilo o katumbas ng mahigit 200 milyong piso. Batay sa inisyal na investigasyon, sinadyang ihulog ang naturang maleta at inaasahang may kukuha sana nito sa lugar. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng insidente at mahinto ang paglaganap ng kontrabando sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.